farewell message ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pag sinabing farewell, ano ibig sabihin ng farewell? Paalam. Naganap yan nung gabi ng Last Supper. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Pahihirapan siya, mamamatay siya. Alam? Kung kayo mga alagad, at doon yung sabi sa inyo ni Jesus, pahihirapan ako at mamamatay ako. Ano mararamdaman ninyo? Nalulungkot. Matatakot kayo. Alam? Mamamatay na yung Panginoon na sinusundan namin. Kaya during that night, ang mga alagad, napuno sila ng takot. Nagkaroon sila ng pagkabalisa, anxiety. Anong mangyayari sa atin? Anong sasakitin natin? Mamamatay na yung sinusundan natin. Kaya, anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa atin. And Jesus giving them consolation. Sa oras ng pagkatakot at sa oras ng pagkabalisa, ibinigay ni Jesus sa kanila ang biyaya ng consolation. Inawi ni Jesus ang kanilang mga takot at pangamba sapagkat merong pangalawang sinabi si Jesus, yung promise niya, yung pangako niya, sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Mauna ako doon para ipaghanda ko kayo ng natitira. At kapag handa na, babalik ako at isasama ko kayo. And that is the promise of Jesus. At saan yun? Saan yung pangako niyang silid na ihahanda niya para sa kanyang mga alagad? Saan yun? Sa langit. And that is the assurance, not just a promise, but an assurance galing kay Jesus. Ibig sabihin, bawat isa sa inyo may tinathanan, tahanan, silid sa tahanan ng aking Amang nasa langit. Ang sarap ng pakiramdam mo, sabihan ka na, uy, meron kang lugar sa langit. And that is an assurance. Amen? Amen. At yan ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ngayon. Consolation, promise, and assurance. Pero, meron kailangan gawin para talagang maranasan nila yung assurance na yan. Ano sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Para makamtan yung kasiguraduhan, yung assurance na yan, si Jesus ang susi. Sapagat number one, siya ang katotohanan. Lahat ng itinuro ni Jesus, katotohanan. At lahat ng yan ay galing sa Ama nasa langit. Therefore, kung itinuturo ni Jesus ang katotohanan, ano dapat natin gawin? Tanggapin, pakinggan, at paniwalaan ang itinuturo sa atin ni Jesus na katotohanan. Amen? At pangalawa, sabi niya, siya ang daan. Siya ang daan. At kung si Jesus ang daan, ano dapat natin gawin? Hindi, sundan natin yung kanya. Daan ang tinuturo kasi pag hindi tayo susunod sa daan ang tinuturo ni Jesus, ang tendency, maliligaw tayo ng landas. Kaya dapat makikinig at susunod kay Jesus sapagkat siya ang daan para masakit natin ang buhay na walang hanggan. Tulad yan ang sinasabi ko palagi ng pagkakopili ako, sinabi ko na Sunday ito, during the Sunday Good Shepherd. Halimbawa dito mga anak, mamalakbak yung mga bata, malakbak yung mga bata. Sabi ko mga bata, hindi pa nag-isip. Mga bata, ang mga anak na nakikinig at sumusunod sa kanilang mga magulang, nagiging maayos ang kanilang buhay. At kinabukasan kasi masunurin sa mga magulang. Di ba? Walang mga magulang na naghamad ng masama para sa kanilang anak, except talaga yung meron something. Ang mga magulang nais nila mapabuti ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya ginagawa ng mga magulang, pinapakaralan yung anak, pinagsasabihan, pinagagalitan,
Mga anak, pag pinagsasabihan kayo, pinagagalitan kayo ng mga magulang ninyo, huwag kayo magagalit sa kanila kasi mahal nila kayo. Amen? Amen. Pero, ang mga anak na hindi nakikinig at hindi sumusunod sa kanilang mga magulang, ano pwede mangyari? Pwede maligaw ng Landas. kaya ganyan din tayo bilang mga Kristiyano. Kung si Jesus, pakikinggan natin, susundan natin ang kanyang itinutulong daan. Siya, yung assurance natin, makakamit natin ang buhay na wala hanggan. Kaya ito magandang mensahe sa atin ni Jesus ngayon. Ang mensahe niya, hindi lang para sa mga alagad, kundi para sa atin. Number one, consolation. Sa mundong aming ginagalawan ngayon, marami tayong kinatatakutan, nagiging balisa tayo, pero pagmawakan natin ang sabi ni Jesus, manalig tayo sa Diyos at manalig tayo sa Kanya. Pangalawa, natin ang kanyang pangako. Pangako niya na tayo may lugar sa kanyang kaharian. Maranasan man natin ang hirap sa buhay na ito, mga pagsubok, mga problema, pero ang pangako niya, tatakasahin natin ang buhay na walang hanggan. So, do not be afraid to face pains, sufferings, and problems in this world because the promise of Jesus is eternal life. At para makamit natin yan, paniwalaan natin, tanggapin natin ang turo ni Jesus sapagkat yan ang katotohanan at gawin natin siyang daan para masapit natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kaya yan ang mensahe sa atin ngayon ang limang linggo ng Pasko na huling pagpapalog. Kapalan tayo sapagkat ibinigay din sa atin ni Jesus ang kanyang nanay, si Mama Mary. Siya ang modelo natin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Mama Mary, dati nasa lupa, pero ngayon, nasa siya ngayon? Langit. Nasa langit, kapiling ng Diyos. Sapagkat tinanggap niya ang turo ng Diyos, sinunod niya ang kanyang utos, at ginawa niyang daan si Jesus para siya'y makasapit sa kalwalatian. At ngayon, siya naman ang ating nanay at gabay na nangangalaga at tumutulong sa atin at nag-aakay sa atin para masapit natin ang buhay na walang hanggan. Consolation, Promise and assurance. Sa paanong paraan, si Jesus ang katotohanan at ang ating daan para masapit natin ang buhay na walang